don't be afraid to commit mistakes because mistakes increase your experience. Experience decrease your mistakes. If you learn from your mistakes, others may learn from your success. And sa lahat po ng pinapasukan ko, yun po ang ini-imply ko sa sarili ko. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo kababayan. Ako nga pala si Andre Lamador, your speaker for today. Sadly, hindi natin kasama si Sir Raymond Borja, the original speaker for this podcast. And kasama nga pala natin ang two of the TEDx Regional Street Youth speakers, si Kuya. Hello everyone, my name is Mark Reinal Enano Merbueno. And I am Jave Andre M. Lotivio. So, gusto ko sana matanong sa inyo if kumusta kayo? Kung kumusta kayo. Ikaw kayo, Jade. Kumusta? Right now, I'm working under a government agency for health. And bali yung usual way of life lang naman is work, bahay, work. And now, having this opportunity to speak in front of youth under TEDx Youth. Wow. Ako naman po, life is been good to me. So, ayun po, maraming mga schedules, patong-patong, pero nababalance pa din naman po. Currently, I'm a second year college student sa Dalhousie College, and ako rin po yung president ng student council. So, Wow. medyo mabigat, pero kinakaya naman po so far. And actually, kuya, kakatapos na ng pageant ko last day ago. So, ganun talaga. So, Wala pang tulog. wala pang tulog, wala pang pahinga. Tapos, andito tayo ngayon sa podcast and may TEDx tomorrow. Pero, nakakaya naman. Kayang-kaya. Yun po. So, simulan natin ang questions natin for Kuya Jave Andre Lotivio. So, our question number 1 is, what or who inspired you to become a nurse, public health professional, and how has your experience shaped your perspective on healthcare? So first, yung dream ko talaga is to become a medical doctor. Kasi yung pagiging doctor, dream din siya ng mother ko way back when she was still younger. And right now, yung stepping stone ko is I took BS Nursing. I graduate cum laude sa Bicol University, graduate as outstanding university student in leadership. And I've been working under Department of Health for licensing, regulation, and enforcement division. Bali kami yung nagli-lisensya ng mga hospitals within the Bicol region. And pag andun ka na sa area, when you are checking if within the standards yung mga hospitals, makikita mo na some government hospitals lack access Yung to yung the basic, at least yung yes. mga importance na Yes. dapat at least doon yung standards. Yes, yung especially if we will be conducting interview, doon nila may sasabihin na kulang sa ganito, kulang sa ganyan. So nakikita namin yung kakulangan when it comes to equipment, supplies, especially manpower. And right now, I'm also a public health specialist, or graduated ako ng Masters in Science in Public Health. So yung focus nito is more on managerial basis on regarding public health or leading people in health. So, meron akong founded na organization, we call it Yapak ng Pangarap. So, dito sa YNP, we provide slippers, hygiene kits, and educational learning materials. Tapos we provided it to children that are part of last mile schools or yung mga hard to reach places. Kasi doon ko na-realize na if people cannot properly access doon sa mga basic necessities regarding health, I'll be the one to bring them to them as part of Yapak ng Pangarap. So yung passion and yung dream ng mother ko, parang kinombine ko siya. Like, dun sa belief namin sa YNP, we are putting our foot forward, one dream, one child at a time. So, yun yung focus ko right now, as other than being a registered nurse and a public health specialist. I'm more on to community service, especially dun sa mga nasa grassroots level. Napaka-righteous ng ng works mo, especially yung yung gusto mo tulungan yung mga tao na hindi na naaabutan ng ibang tao. Yung especially ngayon, yung ang government natin minsan kinukulangan talaga. Yes. Wala tayong magagawa. Pero at least, there are some righteous people tulad ni Kuya
na to be there, especially sa mga those who is in need. Okay. Thank you for that. So, next question natin para kay Kuya Mark. So, our first question for you, Kuya Mark, you wear so many hats. Student leader, model, actor, youth advocate, and athlete. Wow, rami no? How do you balance all these roles while still excelling academically and personally? And gusto ko lang po muna sabihin where it all began. Nagmula lang po siya sa simpleng change ng willing ng change niya sa buhay ko. Kasi hindi po ako ganito all the time. Siguro nung bata po ako, I joined pageants, I joined modelings. So, andun lang po ako. Hindi ko pa na-access yung lahat ng mga bagay na meron ako ngayon. Pero, nagbago po siya once na nagkaroon po ako ng sakit noon eh. So, nasa, po ako, bingit ng kamatayan nga, sabi nila. So, siguro po, nung nagkasakit po ako, I was diagnosed with a heart condition po. Then, yes po, ayun nga po, akala ko po nun sa buhay kasi natitira na sa akin, buwan na lang, linggo na lang, Wow. or years na lang. Kaya yung ginawa ko po nun, sabi ko, ibibigay ko na lahat ko. Kasi if this is the last thing na magagawa ko sa mundo, at least may impact ako sa mga taong nakapaligid sa akin. And doon po nagbago yung lahat. Doon ko po mas nalaman na meron pa palang iba sa buhay na meron ako ngayon. And kaya ko palang magbago. And doon ko po in-embrace yung holistic development po na pinupursue ko hanggang ngayon. Yun po, gusto kong iparating sa lahat na hindi lang dapat natin alam yung iisang aspeto ng buhay natin. Marami po tayong aspeto, mentally, physically, socially, spiritually, at marami pa pong iba. So, we need to unlock, parang kumbaga sa video game, parang i-unlock mo yung video character na yun, o yung character na yun. So, ganun po siya. Ayun nga po. So, dun ko po sinubukan na mag-join sa mga ganito, sa ganyan. Especially with the help of my mom, my family, my friends, na hanggang kahit saan po ako mapatungo, sinusuportahan po nila ako. Tapos, dun po talaga nagsimula yan. And then, dun na po ako nag-start na sumali sa iba't ibang mga pageants, iba't ibang mga competitions, and iba't ibang roles. Tapos, ayun po, madalas tinatawag nila akong jack of all trades. Kasi nga po, ganito ganyan. Nung una po, nabuview ko yun, sabi ko, parang insult ba to? Ganito ganyan. Tapos nalaman ko po na hindi naman po talaga as insult because choose ko po na i-redefine siya na being a jack of all trades is not about being good at everything, but it is about progress. At least you are trying. At least you're doing something to improve yourself. And yun po yung gusto kong ipakita sa lahat ng kabataan na kayang-kaya po natin mag-improve, kayang-kaya po natin mag-create ng progress as long as we have the will and as long as we are dedicated to it. That is why, by the way po, siguro po after months nung na-diagnose nga po ako na may sakit, heart conditions, after months po na pinili ko pong baguhin yung buhay ko, it all changed po. Nung nag-visit po kami sa doctor, wala na po silang nahanap na trace. Wow. So, as in, kahit din po ako, yung reaction ko is wow. Kasi po yung mga nangyari na sa akin, madalas na palpitation, madalas na po ako nangimatay, tas bigla-bigla na lang po ako pass out. Tas suddenly, in cycle of months, bigla po siyang nawala. Kasi I chose to redefine my lifestyle. So doon po talaga, nagbago talaga yung buhay ko. That is why, hanggang ngayon po, yun po yung reason ko kung bakit marami po akong ginagawa. It is not for myself na. It is for all the people around the world. Kasi gusto ko pong ipakita sa kanila na kayang gawin ng iba. So, kaya mo rin sa sarili mo. It is not about comparing yourself to others, but being an inspiration to them. Kasi yung iba pong tao dyan, nahihiya lang po talaga sila. Tapos iniisip nila na, wala nakakagawa. Siguro imposible yan. Pag may tao nang nakagawa, may nag-uumpisa na. So may magpapatuloy na. It's about creating a lasting legacy po para sa ating lahat. So, nag-found din po ako ng organization called Project Gabay. Yung Project Gabay naman po, it is all about improvement. Yung meaning po ng Project Gabay is guiding advocates to attain youth empowerment. Kasi po, ayun nga po, alam naman natin na tayong youth, yung future leaders ng ating society.
So if we empower the youth, if we empower na lahat po ng mga kabataan na nandito ngayon, so mas mabibigyan natin sila ng tamang disiplina, ng tamang gabay. And yun po yung gusto kong iparating sa lahat. Na doon po sa Project Gabay na yun, yung focus po namin is to improve youth empowerment, youth socialization, and then youth education. Kasi education po yung alpa sa atin sa current situation na meron tayo ngayon. If we are educated enough, if hindi po tayo mapag-iiwanan ng tamang edukasyon, ng tamang pag-aaral, kaya po natin makamtan ang lahat na pangarap na meron po tayo. And wala pong kabataan ang maiiwan as long as we help the youth, and yung mga youth na po na tinulungan natin, sila din po ang magsisilbing gabay ng mga panibago pang henerasyon. So, yun po talaga yung pinupush ko. So, you had the will to live. Sorry, nabaliktad Yes. ko. Pero, wow. So, you had a heart condition. Tapos, after you just had the will to live, like, I'll do everything. I'll do what I can do. Tapos, after months, ilang session yun? Mga Siguro po umabot ng 3 sessions. 3 sessions. Tapos, As in, ang dami na pong nilalagay sa katawan ko nun. yung Just mga ano check. ba? Yung mga tinuturok, ganun ba? Opo, may mga tinuturok, tas may check pa po, i-other pa ako ng different medications. Wow. Ganda nun, no? Tapos, at the same time, yung trying to inspire, especially mga children ngayon na feeling na wala akong kwenta, pero di nila alam, all of us, meron tayong may potential. Yes po. Tama Wow. po. And gusto ko rin po idagdag na nagsimula po yun lahat dahil lang po kay God. Kasi si God po yung nag-guide sa akin. Without Him po, wala po ako ngayon dito. And bakit ko po yun nasabi? Kasi yung pinakauna pong ginawa ko after nung mag-medication, nag-pray po ako nun. Sabi ko, gagawin ko na po lahat. Kayo na po ang bahala sa akin. And yung pinakauna ko pong ginawa is pumasok po ako sa simbahan. Sakristan po ako sa simbahan namin. A fellow, Knights of the Altar. Kami Yes, rin kami rin, wow. Eloy. So, ayun po, as in, every mass, nakikinig po ako mabuti. After po ng sakristan, nagta-travel po, ayun po, nag-join na rin po ako noon sa Kasiguran po, sa parish ng Kasiguran. Join na po ako, nag-visit po kami sa iba't ibang island, sa Huban, just to give masses. Sa bawat mass po talaga ina-attendan ko siya. Tapos nakikinig lang po ako sa mga life lessons na binibigay sa amin ng priest. And yun po yung nagbigay sa akin ng inspiration na to help others. Kasi yung priest na po yun, yun po yung naggabay sa akin na kung sino po ako ngayon. Tapos tinutulungan niya po ako sa bawat, kasi po it all started po siguro nung deteriorate yung mental health ko. Yun po talaga yung pinaka-na-apektuhan. Kasi imagine knowing na poof, mawawala ka na. So, ano ka na? Kaya trinay ko po talaga na gawin lahat ng makakaya ko with the guidance of God. And yung sabi ko po talaga sa kanya is give me strength, give me wisdom to do everything. Kasi I will always give this back to the people. And lahat ng meron ako, yun din yung ipaparanas ko sa tao. Kasi it's all about sharing. Hindi lang po, there are people na nabigyan ng blessing. So, it is time to share that blessing to everyone. Kasi we all deserve po a life na kung saan may mga taong mag-guide sa atin, may mga taong tatanggapin tayo. And yun nga po, kung bakit education, kasi nga po, marami po yung nabubulag ngayon ng mga kabataan, marami yung nabubulag ng mga tao sa mga hindi totoo na bagay sa mundo. And yun pa yung madalas nilang pinapaniwalaan and pinangkakapitan. So if we guide them through different education process, through different trainings, seminars, through different activities na ini-engage natin yung youth, mas mabibigyan natin sila ng sapat na kaalaman para maging gabay patungo rin sa ibang kabataan. At the same time, being righteous rin for, like giving back what you receive from God. That's a very, it's a very, a righteousful thing to do. Okay, so, our next question would be for Kuya Jave again. So, the question is, can you share an experience where you had to navigate a difficult conversation with a patient or colleague? How did you
approach the situation? Right now, di ba nagkaroon ng pandemic, so bali yung college years ko, half siya ng face-to-face, tapos half din siya ng online. So parang kami yung product talaga ng hybrid and ng face-to-face class. So meron kaming online na during return demo. Yung return demo, ito yung kailangan namin i-record yung sarili namin through in front of a patient while performing a certain procedures or kung ano yung dapat namin gawin in front of a patient. So since pandemic siya, yung iba sa amin gumagamit lang ng teddy bear, ng stuffed toy, or kung meron kang relative na pwede mong maging pasyente, yun yung ginagamit nila. Or yun yung parang kasama during a return demonstration. On that certain scenario, hindi siya may parang doon mo ma-realize na if kami ang nagpa-practice in front of a teddy bear, syempre yung teddy bear hindi naman siya makakapagsalita. Hindi naman siya makakapag-interact sa amin properly. So, in that scene, mahirap na rin siya sa amin. Kasi it's more on kami lang yung nagpro-provide ng care and wala siyang feedback, Proper verbal feedback. So, mahirap na siya on a certain level of practicing our profession to become a nurse. So in a so kung yun yung scenario, mahirap din yun i-apply on a face-to-face level kasi di ba nasanay yung iba sa amin na walang masyadong interaction with the patient. Tapos pag nag-work na kami ng hospital, magkakaroon ng interaction. So merong baka manibago on a situation or culture shock, ganun. So pero yung sa amin naman, we really ensure na yung thinking namin is kaya niyang makipag-interact sa amin. So, iniisip namin kung ano yung pinaka-worst case scenario, ano yung pwede namin gawin, and paano namin siya masusolusyonan as a nurse. Pero after graduating, same din with sa scenario ni Mark, kilala kasi ako sa Bicol University on our college, and I ran also as chairperson ng student region sa buong university ng Bicol University. So, need namin mag-hop into different campus through online platform lang. So, with that, parang same then, I wore many hats, carried many titles, and with that came in high expectations. So, yung tao, yung tingin sa amin or sa akin, kaya ko lahat. In everything that I do, in everything na ginagawa ko in life. But during review, board exam, doon ko siya na-feel na yung pressure parang hindi na siya nagpupush sa akin to move forward. Doon ko na-realize na parang despite having many crowns, many titles, yung failure, probably ito yung magde-define sa akin kung ano ako meron ngayon. And with that, doon ko nakausap din si God through my prayer na let me pass this exam and I'll return everything, especially to the community. So after passing the boards, doon ko na-start yung yapak ng pangarap. Hindi na ako nag-hospital duty. Nag-start na ako mag-apply under Department of Health dahil feel ko na mas kailangan yung service ko sa grassroots level ng community under providing healthcare needs dun sa pag-assess kung within the standards ba yung mga hospitals natin, birthing homes, clinical laboratories. Kasi if pasok siya sa standard, probably yung mga health facilities makaka-provide ng maayos, yung may quality na health services. Magkakaroon siya ng ripple effect na yung ginagawa ko ngayon would help the health facilities to provide proper healthcare services sa mga tao, especially dun sa mga hindi nangangailangan, sa mga nangangailangan sa baba, lalo na yung mga financially unstable, yung hindi kaya makapag-access ng healthcare services dahil malaya sila. So, yun yung thinking ko na from having a small or pagkakaroon ng problem during our return demo and overcoming it, napapractice ko na siya right now sa office or sa field na yung mga hindrances right now, hindi siya makaka-apekto on my growth. Challenge siya na binibigay ni Lord to overcome it properly and to help me mag-grow pa and makapag-help pa sa tao, especially those na nasa baba talaga or mga nasa lalayo. So,
sa ano mo, sa point mo, you wanted to have more, to help more. So instead of being, like, diretso ka na sa ospital, o ano ka to, nagdiretso ka, like, you went, straight Ah. to the Department of Health. Wow. And you have this position, tama? Job order pa rin naman Job siya. order. Pero feel ko naman na having that position would help me to help other people on a smaller level to up to having a big impact din. Wow. So, ano yun, no? Very, sa tao. Very much, like the pagbalik mo sa Diyos. Oh, that's very good. Okay, so our next question would be for Kuya Mark again. From the runway to student leadership, your journey is quite diverse. What experiences or values guide you in staying authentic across these very different worlds? Thank you for that wonderful question. Joke lang. Ayan. So, ayun nga, in joining different pageants, modelings, and every activities that I do, there's always a thing na nananatili sa akin. Ito yung, don't be afraid to commit mistakes. Because mistakes increase your experience. Experience decrease your mistakes. If you learn from your mistakes, others may learn from your success. And sa lahat po ng pinapasukan ko, yun po ang ini-imply ko sa sarili ko. Just give your best. Yun din po ang sinasabi ko sa lahat ng nakakasama. Just give your best. Don't be afraid to fail. Kasi yung mga failures na yan, marami tayong matututunan dyan. And hindi lang tayo matututo. Pati na rin yung mga taong nakasubaybay sa atin. Kasi it's true na, ayun nga po, dahil sa ang daming stage na pinapasukan ko, ang daming mga platforms, halos yung mata ng tao laging nasa iyo. And yung pinaka mahihirapan ka is ma-break yung expectations nila from you. Pero hindi mo dapat mapakinggan yung mga expectations nila. Kasi the only expectation na dapat pangkuhanan mo is your expectation from yourself. Yes. Ano nga ba yung Oo. gusto mong ibigay sa tao? Ano nga ba yung gusto mong ipakita sa tao? And as long as you fulfill that duty, na-fulfill mo yung sarili mo, and napakagaan po in every stage na pwede mong pasukan sa buhay mo. Ayun nga po, I've been into a lot. Sports, journalism, marami pa pong iba. Pero, I don't let that na pumasok po sa isip ko na, yun nga po sinasabi na baka lumaki yung ulo mo. Yan na. Hindi po. Actually, nakakapangliit pa nga po siya. Kasi imagine, you have a lot of things to do. Tapos, hindi mo po siya makuhang mabalance. Pero, yung pinaka-key po dyan para magkaroon ng balance is time management and the will to do it. Kasi, ayun po, if you have the will to do the things that you love, you can do it. You can always do it. Love the things that you do and do the things that you love. Magkasama po yan palagi. Kasi pag hinaluan po natin ng pagmamahal yun, mas mabibigyan po natin ng hustisya yung ginagawa natin. Mas magagawa po natin yung mga tama. And isa pa pong value is hindi ko po hinahayaan na mapabayaan yung sarili ko. Ayun din po talaga. Kasi if bigay ka po ng bigay, Tapos wala ka nang natira sa sarili mo, ano pa yung mabibigay mo? So, kailangan talaga na may itira ka pa rin sa sarili mo. It is not about to be selfish, but it's all about na magtira ka ng kahit konti sa sarili mo. And yun yung pinaka-importanting value yung gusto ko i-imply sa lahat ng tao na ayun nga po, we have different things, we have different focuses, pero ang mahalaga nun is ang pag-focusan mo muna sarili mo. If you want to give the people, learn how to love yourself first. Kasi if yun nga, babalik po ulit tayo sa holistic development, physically, mentally, socially, spiritually. If you combine all of those aspects of your life, dun mo po mas makikilala kung sino ka talaga. Kasi iba-iba po tayo ng aspeto. Pwedeng magaling tayo sa ganyan, hindi tayo magaling sa ganito. Pero if makikita po natin na lahat kaya natin ang mahalin sa sarili natin, mas mamamahalin din po natin yung mga taong pinagsiservisyohan natin. And pinakamahalaga talaga na alam mo kung sino ka. Alam mo kung ano ka talaga, and alam mo kung ano yung pinaglalaban mo sa mundo. And isa rin po, alam mo kung ano yung dapat or ano yung gusto mong iwanan sa mundo. Kasi if ganun po yung mindset na meron ka,
papahalagahan mo po yung bawat bagay na ginagawa mo. Papahalagahan mo yung bawat lugar na pinapasukan mo. Kasi lagi mo kong bit-bit yung values na yun sa sarili mo. Okay. So, dahil our time is very much limited lang ngayon, I will be asking you this last question. So, what is your message to the youth and to the children watching the video for this podcast? Hello everyone. For those children or kids and youth that are watching this podcast, the first thing na gusto kong sabihin is, if you have a platform, use it and stand up for a cause. With that, if ever, kung ano man yung ginagawa mo sa school, sa bahay, sa community, if sa tingin mo hindi siya nagbe-benefit to other people or hindi pa siya okay to contribute, wag mong isipin yun. Basta you have the platform, you use it and you stand up for a cause. Because kahit small steps lang siya or mga micro efforts, yung magkakaroon siya ng macro effect in the future. And with that, sana pagpatuloy niyo yung pangarap niyo and to help those in need and to fight what is right. That would be all. Wow. Very inspiring, especially sa mga mga children na gumagamit ng Facebook. You do something that's remarkable. So, what's your message for the Okay, show? ako naman. Hello everyone! Gusto ko lang iwanan sa inyo yung maikling mensahe lang na tiwalaan niyo yung sarili ninyo. Mahalin niyo kung sino kayo. Kasi kahit saan man kayo mapunta, saan man kayo bitbitin ng panahon, may halaga kayo. And dapat kayo mismo yung makakita ng sa sarili ninyo. And alam natin, nakikita yun ng iba sa atin. Pero dapat mas makita natin kung sino ba talaga tayo, kung ano ba talaga tayo. It's about living an authentic life. It's about living your life to the fullest. So, again, don't be afraid na magkamali. May marami tayong pagkakamali sa buhay. Gawin natin yung inspirasyon para magkaroon tayo ng mas maayos or mas magandang kinabukasan. Continue to be an inspiration to others. And sa lahat ng nakakapanood po nito, bata man, matanda, may edad, or kahit sino pa naman, lagi po nating tandaan na pahalagahan po natin yung mga tao sa paligid natin. Kasi sila po, or sa kanila po, iikot ang buhay natin. Mahalin natin sila, bigyan natin sila ng oras, bigyan natin sila ng pagpapahalaga. Kaya po, sana po tomorrow, magkita-kita po tayo sa TEDx. Pakinggan nyo po yung different speeches na inaalay namin sa inyo. Kasi we made this for you. Para po sa atin tong lahat. Maraming salamat. Okay, thank you for being in this podcast, Kuyas. Thank you so much And po. this is Andre Amado speaking. I'll see you more later.